Ay, baka pwede naman po kayong umuwi. Kuha niyo po ako ng damit para makapagpalit po ako. Sige. Oh, baka hindi ka makatulog sa kapeng yan, ha? Eh, kahit ipikit ko po yung mga mata ko, ayaw pa rin matigil sa kakaisip. Kaya isip. Kanino? Doon na naman sa bata, yung muking yun. Ilang beses ko lang sinabi sa'yo na wala ka nang babalikan dito. Stay there in Japan, Jade. You no longer have any business here. And for the last time, stop calling me. Ano yun? Daga? Hindi kaya may daga na dito? Books! Okay ka lang, Books? Mamumutla ka. Nabigla lang, Zane, pero kaya ko. Kayanin ko maglakad at tumayo para kay Nay Emma. Probably nothing. Alam mo ikaw, kumbaga sa baraha, ang dali mong basahin. Simula na namatay ang anak mo. Yan tingin sa mata mong yan, yung ganyan tingin. Yung parang lagi kang may hinahanap na wala sa mo. Hindi na nawala. Laging nandyan. Kung buhay po si Kyla, kaedad niya si Mookie ngayon. Alam mo, Nay, sa tuwing inaalagaan ko si Mookie, pakiramdam ko ako yung gumagaling. Nahilom niya yung sugat na matagal ko nang dala-dala. Swerte ka. Kung sa baraha yan, binigay sa'yo yung kailangan. Sa tuwing kasama ko po si Mookie, gumagaan yung pakiramdam ko. Sana makita ko siya ngayon. No? Humingi ako ng tulong kay Dad. Nakausap niya yung kilala niyang general. Pwede raw tayo dumalo sa presinto. Okay ka lang, Mookie? If something's bothering you, pwede mo sabihin sa akin. Naisip ko lang na sana wag pumasok si Mami sa room ko. No offense pero di naman siguro niya may isip na makakatayo at makakalakad ka ng mag-isa. Alam mo kanina, sobrang hirap ng ginawa ko. Gumapang ako, nahulog. Pero habang ginagawa ko yung mga bagay na yon, paulit-ulit tumatakbo yung boses ni Nay Emma sa utak ko. Na kahit mahirap, kahit masakit, hindi ako susuko. Kakayanin ko kasi matapang ako. Sorry. It's not my intention na maglabas ang sama ng loob sa'yo. Pasensya ka na. No, it's okay. Safe space mo ako, Mookie. Dito lang ako para sa...
Muki! Nay! Muki! Anak, nakakalakad ka na mag-isa. Opo, Nay. Kasi tama po kayo eh. Kailangan ko lang po talagang sumubok at maniwala. Kakayanin ko din po. Naniniwala ako sa'yo. Kayo po yung inspirasyon ko, Nay. Ang miracle worker sa buhay ko. Ang best medicine ko. Ikaw ang himala sa buhay ko. Sa tuwing malungkot ako, pag naiisip ko na wala na akong pag-asa, ikaw ang ilaw sa isip at sa puso ko. Nandito lang po ako para sa'yo, Nay. Itinago para di mahirapan. Ito sa Masaya ako na nandito kayo ni Zane. Sana lang anak, mayakap kita. Mayakap kita ng mahigpit na mahigpit. Ay, sorry ah. Hindi naman po talaga dapat kayo nandito eh. Ako na po yung nagsusorry para kay Mami. Sa mga ginawa niya po sa inyo. Sorry po talaga, Nay. Sorry. Di, wala kang kasalanan, anak. Wala. Ano nga pala ginagawa niyo dito? Tumakas ka ba? Kailangan ko lang po kasi ayusin tong gulo na to, Nay. Gusto ko po talaga sabihin sa mga polis na hindi naman po totoong ninakaw niyo yung necklace ko eh. Anak, kahit gusto kita makita, ayoko na tumakas ka. Hindi ko gusto yun. Alam ko naman na maganda yung intensyon mo. Pero, umuwi na lang kayo. Bago pa malaman ng mami mo na umalis ka, sige na. Nay, hindi po ako nagsisisi na pumunta po ako dito. Kasi kayo po yung mahalaga sa akin. Huwag mong hahayaan na magkaroon ng rason ang mami mo para saktan ka niya. Bakit? Anong nangyari? Wala po yan, Nay. Muki, Nay, wala lang po yan. Promise po. basa! Bakit ka may basa? Saan galing yan?